Mahilig bang pulutin ng anak mo yung nalaglag na mumo niya? Huwag ka ma-stress. Kung nasa bibig na yan, huwag mo nang sigawan. Pero may paraan para maiwasan yan. Panoorin mga dulo itong video ito para malaman po natin. New day, new parenting content na naman po tayo, mamis at daddies. Sino sa atin dito guys ang naka-experience na nag-slow motion ng mundo? Bigla kang kumaripas ang takbo sa anak mo dahil sa pinulot niya na nalalaglag na mumo at akmang kakainin na niya. Ang una nating reaction guys, huwag mong kainin yan nak, na may kasamang pagkabigla. Kaya ang floating question po natin ngayon, mahilig ba pulutin ng anak mo na nalaglag na mumo sa sahig? Ang sitwasyon po yan ay nakaka-stress sa atin. Ang pinakamagandang gawin syempre, iwasan talaga kung pwede. Pero kapag nasa bibig na ng anak mo, kumalma ka lang. Kasi po guys, ang gawain yan ay natural na proseso lang sa anak mo. Kasi gusto niya mag-explore sa mundo guys. At kailangan ng katawan ng anak mo na maging matatag. Kaya i-apply po natin guys ang Mumu lesson sa pag-handle ng sitwasyon na yan. Ito po guys ang mga 4 na practical na solusyon at kung paano natin iwasan ang sitwasyon ng hindi nagsisigawan at nagagalit. First letter natin guys, no, M or i-monitor. Lagi mong i-monitor ang anak mo at maglinis ka kaagad. Ang pinakaunang depensa natin guys ay ang pagiging mapagmatyag at ang paglilinis agad sa nalaglag na pagkain ng anak mo. Kapag nakita mong akmong pupulutin na ng anak mo, distract mo agad at palitan ng malinis na pagkain yung kakainin niya. Second letter natin guys, no, U or unawa. Pag-unawa sa dahilan ng pagsubo. Guys, tandaan po natin dahil bata pa yung anak mo, ang pagsubo ng anumang bagay ay natural lang yan. Dahil ginagamit nila ang bibig para kilalanin ang tekstura, para kilalanin po yung hugis, at syempre lasa ng bagay na yan. Yan ay talagang bahagi ng pagiging curious ng bata at hindi dahil gusto niyang saktan yung sarili niya. Third letter natin guys, no, M or malakas. Yan po yung kailangan ng katawan para maging malakas. Kapag nangyari na at nasa bibig na ng anak mo, huwag ka nang magalit at magpanik. Pero syempre guys, depende pa rin kung saan nalaglag. Kasi kung putik yan o sa sahig na madumi, ay yun na yun. Mahirap talaga, kailangan mo nang sitahin yung anak mo. Ang unti-unting pag-expose sa konting dumi, magpapatibay sa resistensya ng anak mo. Dahil yung unting dumi na yan ang magpapakilala sa anak mo sa mundong ginagalawan niya. Kumbaga guys, hindi rin po okay ang masyadong malinis. Last letter natin guys, no, O or okay. Gawing okay ang sitwasyon at ituro ang tama sa anak. Huwag tayong sumigaw sa anak natin at magalit agad. Kumbaga, sabihin mo, "Ayun ba nak? Hindi yan pwede kainin kasi nalaglag mo na yan. Ito na ko, malinis na pagkain." i-focus po natin na maging safe ang anak natin at magbigay ng alternative, hindi sa pakikipag-away natin sa anak natin dahil sa dumi. Ang mumu na pinupulot ng bata ay hindi dahil sa gusto niyang kumain ng madumi. Yan ay dahil sa gusto niyang mag-explore at gusto niyang maging matibay ang resistensya niya. Pero syempre, mamis at daddies, huwag nating hayaang mangyari yan kung kaya. Huwag muna kayo mag-cellphone, bantayan po natin ang anak natin. Kaya ang lesson learned ko guys, mag-monitor at maglinis agad para maiwasan. Pero kung nangyari na, kalma lang po at gamitin po natin ang Mumu lesson para unawain ang natural na proseso ng paglaki ng anak mo. Again guys, depende po talaga sa pinagbagsakan ng pagkain na yon or mumu na yan. Tingnan po natin ang maigi. Ang sagot sa tanong na, mahilig ba pulutin ng anak mo na nalaglag na mumu? Kung oo, i-monitor natin at i-distract natin siya. Yan ang pinaka-epektibong solusyon po. Guide po natin guys ang Mumu lesson para i-correct natin ang anak natin, matulungan natin siya at hindi tayo nagpapanik agad. Ikaw daddy at mami, anong pinaka-nakakadiring bagay ang pinulot at nilagay sa bibig ng anak mo na halos sumigaw o nagalit ka na? I-share mo naman ang funny story mo sa chat box para makarelate ang iba.